to, bakasyon na tayo. Oo nga. Di ba? Mga kapatid, kung may pera ka, saan ka magta-travel? Kayo, saan kayo magta-travel? Pilipinas o abroad? Parang mas mura yata sa abroad, no? Oo. Siyempre, lahat tayo mas gugustuhin natin dito sa Pilipinas, Oo. di ba? Pero depende sa Ito kakayanan ng mga- bulsa. Kaya nga, ang tanong dyan, it's more fun in the Philippines ba ba? Kung ang gastos magbakasyon sa sarili nating bansa. Narito po ang Frontline Report. Hindi pa patalo sa ganda ang mga tourist spot sa Pilipinas. Puting buhangin, malinaw na dagat, at world-class na tanawin. Pero sa likod ng postcard perfect views, tanong ng ilan, bakit parang pangmayaman lang ang magbabakasyon sa sariling bansa? Sabi pa ng netizens, ang mahal mag-travel sa Pilipinas. Ang iba, naglatag pa ng resibo at may nagtag pa sa mga airline. Sa isang post, ipinakita ng netizen ang aabot sa halos 20,000 pesos na round-trip ticket for two ng Manila to Hong Kong. Pero mas nakakagulat kung Manila to El Nido, Palawan. Aabot daw ng 61,000 pesos ang gastos. Mas mahal pa ang local kaysa international. Maging ang celebrity na si Bianca Gonzalez, napariak. Mas mahal pa raw ang Siargao trip niya kumpara sa Hong Kong, Bangkok at Vietnam. Pati dating COMELEC Commissioner Gregorio Larrazabal nanawagan ng mas murang domestic flights. Diretsahan na tayo mga kapatid. Kung mahal ang biyahe, paanong lalakas ang turismo? Habang sinasabing nagbo-boom ang turismo sa Asia, tila napag-iwanan ang Pilipinas. Mandato ng Civil Aeronautics Board o CAB ang pag-regulate ng domestic at foreign commerce, kabilang na dyan ang pasahe. Ayon kay CAB Executive Director Carmelo Arcilla, maraming dahilan kung bakit nagmamahal ang domestic flights. Isa na riyan ang maikling runway. Ang mga eroplano po mayroong mga minimum requirement ng length ng runway para makapag-handle ng mga jet aircraft. Ang minimum po dyan ay 1,800 meters. At yung iba pong mga runway natin, mahigit 1,000. Ang kaya lang po nila. Paliwanag ni Arcilla, mas maikling runway, mas maliit na eroplano. At kapag maliit ang eroplano, mas kaunti ang pasahero. At kapag kaunti ang pasahero, mas mahal ang pasahe. Ang long-term solution para rito ayon kay Arcilla, Number one ay habaan yung mga runway at makakapag-accommodate na po yan ng mga malalaking eroplano. dagdag pa ng Department of Transportation, nakakaapekto rin sa presyo ng tiket ang pagbabago ng presyo ng petrolyo. Aminado rin ang Department of Tourism na mahal talaga ang gastos dito, mula pasahe, pagkain hanggang transportasyon. Naungkat ang issue sa Asian Tourism Forum na dinaluhan ni Tourism Secretary Cristina Frasco sa Cebu. Sabi ni Frasco, idudulog niya sa Department of Transportation at airlines companies ang mahal na pasahe. Sinabi naman ng palasyo na ginagawan na ng paraan ang presyo ng domestic flights. Nakapag-usap na po sa pamunuan ng PAL at Cebu Pacific at nag-agree naman po na mababawasan ang presyo lalo-lalo pa sa mga sa Siargao flights. Nire-remind po ng CAB ang mga airlines na i-reduce din po nila ang fuel surcharge effectively cutting down airfares. Nagbabalita mula sa Frontline, Margie Valdez-Bentulan, News 5. Mga kapatid, Cheryl Cosing po. Maging maalam at may pakialam sa mga napapanahong issue at headlines. Mag-follow at mag-subscribe na sa social media pages ng News 5.